Kapit hapon na nga, naririnig na niya ang sunod-sunod na pagkukukiya ng asawa sa kanilang alagang mga manok. Maya-may narinig ni Mang Karyas ang sunod-sunod na kahol ni Sagani. Alam ni Mang Karyas kung sino ang kinakahulan ng aso. Iyo'y ang kanyang matandang kalabaw si Pugante, nakakauwi buhat ng pakawalan. Mabagal nang lumakad si Pugante. Kung nadadala niya marahil ito sa higit na maramong pastulan, ay hindi mananalim ang dati nitong bilugang likod. Napadiin noon ang ugit ng ararong hawak ni Kiel. Natitigan siya noon ni Kiel. Alam niya sa titig na iyon ay kinahahabagan siya ng anak. Maligayang maligaya si Mang Karyas sa pagkakahiga sa papag. Mala ang kanyang paningin sa bukid. O Karyas, sinabi na sa iyo huwag ka mag-uupo eh. Ikaw na nga itong dumadayang sumasakit ang iyong likod. Dahilan ni Mang Karyas at tiningnan ng asawang nakanuot-noo. Nilapag ang mangkok sa papag, hinanganan ng kutsara at sinimulang subuan si Mang Karyas. Pagbibiro ni Mang Karyas, sa asawang may salit-salit na ring puti ang buhok. Pagaling na galing ko'y lilibutin ko ang buong nayon at ipagsisigawan kong tapos na ang aking anak Asyang. Pagkara ay dumungaw ito at inaninaw kung sino ang sinasalta ni Isagani. Natang! Inang! Narito ako. Tatang! O anak, nandiyan ka na pala. Okay, alubalin mo muna yan. Marahil pagod na pagod ka sa biyahe. Nalulungkot ko, tata. Sinaway ko kayo. Sinaway mo ako, Kel. Sinaway mo kami ng iyong ina. Sa kahirapan nating ito, ipinagsikap ka namin pag-aralin upang mailayo ka namin dito sa bukid. At ayokong maging magsasaka ka. Sa sundin, tatang, ang iyong gustong kurso. Ngunit hindi ko na ipinagpatuloy. Kayo'y matanda na, tatang. Tulad ng aking mga ninuno, hinihiling ko sa inyong paubayan ninyo sa akin ang paggawa sa buhok. Ipagmalaki niyo ako, tatang.